Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Pag-uusapan natin today ang tungkol sa meningioma. Ang meningioma ay isang uri ng tumor na kadalasang tumutubo at nakikita sa utak ng tao at spinal cord. This is a requested topic ng ating friend dito sa YouTube, si Pinay Farmer sa Japan or si Inday Abel Bisaya. Ang mga sintomas ng meningioma ay nakadepende kung saan ito tumubo. Pag-uusapan natin ang mga sintomas at ang different grades ng meningioma. Kaya, just keep on watching. My name is Ryan and I'm specializing in diabetes, men's sexual health, primary care, alcohol and drugs, and alternative medicine. Ano ang meningioma? Ang meningioma ay isang uri ng tumor na nagsisimula sa meninges ng utak ng tao. Ang meninges ay membrane. Ang membrane ay nagpoprotekta sa utak at spinal cord ng isang tao. Gaya nito, ang utak ay tinatawag na control center sa katawan ng isang tao. At ang iba't ibang parte ng isang utak ay meron ding iba't ibang function, gaya ng memory at balance. Kaya pag nagka-meningioma ang isang tao, nagkakaroon ito ng mga symptoms. Ang symptoms ay dedepende kung saan tumubo ang tumor. Ang meningioma ay may kakayahang mag-disrupt ng function ng utak by pushing on or compressing important structures in the nervous system. Ang meningioma ay isang slow-growing tumor and often compresses different parts of the brain. Ang isa sa uri ng meningioma ay ang cerebellar meningioma. Bakit cerebellar ang pangalan ng meningioma na ito? Kasi ang tumor ay typically located sa protective covering ng cerebellum ng ating utak. Kaya siya tinawag na cerebellar meningioma. Ang cerebellum ay isang parte ng utak ng tao na nagkokontrol ng balance. Kaya pag tumubo ang tumor dito or meningioma, ang isang tao ay nakaka-experience ng loss of balance, vertigo or pagkahilo, at nausea. May iba't ibang sizes ang tumor or meningioma. Considered na large ang size pag ang diameter ng meningioma or tumor is greater than 3 centimeters in diameter. At classified naman na giant ang size if it is larger than 5 centimeters in diameter. The larger the size of meningioma or tumor, the harder to treat and usually requires operation or surgery. Para mas mapabilis ang classification ng tumor or meningioma, may grading system ito. Usually, ang grade 1 meningioma is considered benign. Benign means non-cancerous. Ang grade 1 meningioma is considered as less likely to recur following a treatment, which means may high chance na hindi na babalik ang grade 1 meningioma pag ito ay nalunasan na. Contrary to grade 1 meningioma, ang grade 2 and 3 are the ones very challenging to treat. Ang grade 2 and grade 3 meningioma ay may higher chance of recurrence or pwede pang bumalik after treatment. Sabi ni Dr. Aaron Cohen Gadol, ang survival rate ng grade 2 and grade 3 meningioma is about 63.8%, meaning a person can live for at least 5 more years. Rough estimate lang naman ito kasi you still need to consider the age and the response to treatment ng isang tao. But in general, meningiomas respond to treatment really well, with about 8 to 10 cases are cured. I-discuss ko lang sa inyo ng mabilisan ang different types ng meningioma. Ito yung sinasabi ko kanina na nakadepende kung saan located ang tumor sa utak. Meron tayong tinatawag na parasagittal meningioma. Ang tumor dito
ay nakikita between brain lobes and can cause paralysis of one leg. Meron ding olfactory groove meningioma. Ang tumor naman ay nakikita under the brain and behind the nose, and it can cause loss of sense of smell. Meron ding occipital lobe meningioma. Ang tumor ay nakikita sa back of the brain and can cause vision loss of one eye. At meron din tayong tinatawag na spinal cord meningioma. Obviously, ang tumor ay nakikita sa spinal cord or sa spine and can cause spinal pain, weakness, at iba pa. Paano ba nadadiagnose ng mga doktor ng meningioma ang isang tao? Of course, unang-una na dyan, ang pagkukuha ng medical history at medical assessment. Kabilang na dyan ang blood test. Siyempre, i-assess ng iyong doktor ang mga symptoms na na-experience ninyo. And they will figure out what diagnostic imaging is suitable for you. Kagaya na lamang ng CT scan, MRI, skull X-ray or head X-ray, at biopsy. Ang biopsy ay pagkukuha ng maliit na sample ng tumor. Dadalhin ito sa laboratory para i-test kung ito ay cancerous or non-cancerous. Para naman sa mga treatment, ang craniotomy ay ang surgical removal of tumor. Ang craniotomy ay isang operasyon na binubutasan ang ulo ng isang tao para makuha ang tumor. However, depending on the location of the tumor, sometimes removing it or all of it is not possible. For example, kung ang tumor ay located under the brain, as it might damage other brain structures. Kaya minsan, ang mga surgeons, they just remove a small part of the tumor and leave some of the tumor due to the risks. Sometimes, ang isang tao undergoes radiotherapy, also chemotherapy, at sometimes umiinom din sila ng anti-epileptic medications. This is to reduce brain seizures. At steroid medication. This is to reduce inflammation and swelling. There you go everyone. Napaka-brief at simple ng ating topic today. But they are the basic important information that you need to know, enough for you to question yourself kung dapat ka na bang magpabook ng appointment with your doctor. Especially pag nakaka-experience ka ng mga symptoms kagaya ng loss of balance, headache, dizziness, magpakonsulta ka na sa inyong doktor. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.